Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 11. Mayroong 10 yugto ng martial path, at bawat yugto ay maaaring tumaas ang aking lakas ng 50 kilo. Ang isang casual na suntok ko ay may lakas na 600 hanggang 700 kilo. Sa tulong ng grade 2 penetrating fist, dapat kong mapatay ang sinumang halimaw na mababa sa grade 3 sa isang suntok. Sabi ni Yezuan habang naghahanda na siyang umalis. Walang mahalagang bagay sa baboy ramo na may berdeng balahibo. Ang buong bangkay ay malamang na nagkakahalaga lamang ng 100 tail ng pilak. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang huminto si Yezuan sa kanyang kinatatayuan at bamulong. Ang sistema ng paglalamon ay maaaring lumunin ng kahit ano. Ibig bang sabihin ay maaari ko ring lumunin ang bangkay ng halimaw na ito. Naglakad siya pabalik at tumingkayad. Ibinuko niya ang kanyang bibig at sinipsip. Sigurado, nagsimulang lumiit ang bangkay ng baboy ramo na may berdeng balahibo at kinain niya. Maaari talaga itong lamunin, at may pakinabang pa sa espiritual na enerhiya. Haha, kung gayon kung papatayin ko ang mga demonyong hayop, hindi ba ako makakapag-level up din? Tuwang-tuwa si Yezuan. Ito ay isa pang paraan para mag-level up siya. Gayunpaman, ang antas ng berdeng bulugan na ito ay masyadong mababa, kaya ang feedback mula sa Devo Uring System ay hindi gaanong. Hindi makalkula ni Yezuan kung dapat niyang ibenta ang bangkay para sa pera o kakainin ito ng direkta. Hindi niya alam kung alin ang mas matipid. Gayunpaman, mas maginhawang kainin ito ng direkta. Buntong hininga, nakakaloka pa rin ang paggamit ng aking bibig para lumamon. Kung may makaalam, natatakot akong tretuhin nila akong halimaw at papatayin. Mas mabuting makakuha ng 3 Devo Uring points sa lalong madaling panahon para maipagpalit ko ang kamay na lumalamon. Sa hinaharap, magagamit ko ang aking mga kamay para lamunin ang mga halimaw. Panipi, umiling si Yezuan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa daan, sinusuri niya ang Devo Uring System tuwing may oras siya at nakakita ng maraming magagandang bagay. Maliban sa mga cultivation technique ng mundong ito, may iba pang mga bagay tulad ng magic at battle energy. Gayunpaman, ang mga kasanayang ito ay nangangailangan ng isang partikular na bloodline, tulad ng bloodline ng magician. Nadama ni Yezuan na mas mabuting kalimutan ito. Masyadong sci-fi ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mundo ng pantasya. Masyadong hindi nararapat na baguhin ang mga ito. Mas mabuting magpalat ng martial arts. Naglakad siya ng mag-isa, pinatay ang lahat ng mga demonyong hayop na nakatagpo niya. Grade 3 Monster Black Striped Leopard, kunin mo ang suntok ko. Grade 2 Monster Sharp Fanged Wolf, kunin mo rin ang suntok ko. Grade 3 Monster Great Bull. Si Yezuan ay namumula sa pananabik. Sa tuwing pumatay siya ng demonic beast, lalakas ang kanyang lakas. Ito ay eksaktong kapareho ng pag-level up sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw sa mga laro. Gayunpaman, ang sistema ng paglamon ay hindi makapangyarihan sa lahat. Ang gintong bola ay naging dantian lamang niya. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi walang limitasyon. Kapag naubos na ito, kailangan niyang umupo at bawiin ang kanyang espiritual na enerhiya. Wala pang isang araw, napatay na ni Yezuan ang kanyang daan patungo sa 6th Mountain Range. Maraming 3rd at 4th stage demonic beast dito, kaya medyo mabilis ang kanyang improvement. Sa bilis na ito, dapat akong makalusot sa kalagitnaan ng ika-5 yugto ng martial path sa loob ng 3 araw. Tansya ni Yezuan sa kanyang puso. Noong nakaraan, tinansya ni Zhang Zuan na kakailanganin niya ng 500,000 tail ng pilak para mag-level up. Gayunpaman, sa 18 mountain ranges ng Lianian, kakailanganin niya lamang ng 4 na araw para mag-level up, at makakakuha siya ng 100,000 tail ng pilak araw-araw. Siyempre, ito ay kapalit lamang ng perang kinita sa pagpatay sa mga demonyong hayop. Kung talagang gusto niyang pumasok para kumita ng pera, sa tansya niya ay hindi siya kikita ng higit sa 10,000 tail ng pilak bago siya umalis. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na patayin ng isang martial artist ang isang demonic beast, kailangan nilang putulin ito at itago ito. Ang lahat ay hindi magdadala ng maraming bagay. Kapag napuno na sila, kailangan nilang bumalik at ibenta ang mga ito.
Ang round trip na ito ay aabutin ng maraming araw. Sa makatuwid, medyo mahirap pa rin kumita ng pera. Kaya lang mas maginhawa si Yezuan. Sa oras na ito, si Yezuan ay nagpapahinga sa isang puno. Sinusuri niya ang devouring system para sa magagandang bagay upang matugunan ang kanyang mga pananabik. Gayunpaman, sa oras na ito, isang biglaang paggalaw sa hangin ang nakakuha ng kanyang pansin. May something. Agad na umupo ng tuwid si Yezuan. Ang kanyang kanang kamay ay nakapatong sa kanyang low-grade mortal sword habang nakikinig siyang mabuti. Ang kagubatan sa gabi ay mas mapanganib. Karamihan sa mga tao ay magpapalipas ng gabi sa mga puno. Napakakaunting mga tao ang gumagala sa kagubatan. Bukod dito, masasabi ni Yezuan na ang tunog ng hangin na umiihip sa damo ay tila dulot ng mga demonyong hayop. Swish! Isang tunog ang nanggaling sa hindi kalayuan. Sumimangot si Yezuan at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan. Gayunpaman, dahil masyadong madilim ang paligid, hindi niya makita kung anong klaseng demonic beast iyon. Papalapit ng papalapit ang tunog. Nagkataong naglalakad ang demonic beast na ito sa direksyon ni Yezuan. Gayunpaman, nang lumitaw ito sa harap ng mga mata ni Yezuan, nang inig din ang katawan ng huli. Oh my God, this is a husky. It's actually a huge python. Malinaw na nakita ni Yezuan kung anong uri ng demonic beast iyon. Isa itong malaking sawa na 3 metro ang haba. Ang radius ng katawan nito ay halos maihahambing sa hita ni Yezuan. Mukhang white-scaled python ito. Kapag nasa hustong gulang na ito, magiging rank 4 demonic beast. Nakilala ito ni Yezuan. Ranggo ng 4 na demonic beast. Kahit na ang mas malakas ay katumbas lamang ng isang martial artist sa tuktok ng ika-4 na yugto ng martial path. Si Yezuan ay nasa ika-5 yugto ng martial path. Mas advanced pa ang martial arts na natutunan niya kaya hindi dapat maging problema ang pagharap niya dito. Ang white-scaled python na ito ay tila hindi napansin si Yezuan at direktang dumausdas sa ilalim niya. Ito ang kauna-unahang rank 4 demonic beast na na-encounter ko. Matapos itong patayin at lamunin, dapat marami akong pagbutihin. Patayin! Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang hilt ng kanyang espada at biglang hinugot ang kanyang espada. Pagkatapos, diretso siyang tumalon at nilaslas ang katawan ng white-scaled python. Kahit na hindi siya natuto ng anumang mga diskarte sa espada, sa ilalim ng pagsupil sa kanyang antas, ang pagpatay sa white-scaled python na ito ay hindi isang problema. Klang! Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay nang ang kanyang espada ay tumama sa kaliskis ng white-scaled python, ito ay talagang gumawa ng malutong na tunog. Hindi ito nakalusot sa depensa nito. Ano? Nagulat si Yezuan. Hindi kaya na pagkamalan niyang iba ang demonic beast. Imposible. Ang aking espada sa buong lakas ko ay tiyak na makakalusot. Hindi nang ahas na paniwalaan ito ni Yezuan. Gayunpaman, nang masusing tingnan, napagtanto niyang may itim na kinang ang kaliskis ng white-scaled python. Dahil nasa puno siya kanina ay hindi niya ito napansin. Matapos salakayin, agad na tumalikod ang white-scaled python at ibinuka ang dagwang bibig nito para kagatin ang leeg ni Yezuan. Back-penetrating fist technique, Raging Bull's Charge. Gumawa ng kamao si Yezuan gamit ang kanyang kaliwang kamay at direktang sinuntok ang baba ng white-scaled python, pinilit itong umatras. Kasabay nito, muli siyang naglaslas gamit ang kanyang espada, na tumama sa parehong lugar tulad ng dati. Klang! Ang pangalawang slash ay hindi pa rin nakakalusot sa depensa ng white-scaled python. Ito ay masyadong kakaiba. Ito ay hindi isang ordinaryong white-scaled python. Naguguluhan si Yezuan. Sa sandaling ito, muli siyang hamampas. Sa pagkakataong ito ay isang saksak. Ang espada ay tumagos sa pagitan ng mga kaliskis ng white-scaled python, at isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Sinira niya ang depensa nito. As long as I can break through your defense, then I can kill you. Tuwang-tuwa si Yezuan. Ang white-scaled python na ito ay hindi masyadong malakas. Kaya lang napakatigas ng kaliskis nito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Yezuan ay may mababang uri ng mortal weapon sa kanyang kamay na maaaring magdulot ng pinsala sa white-scaled python. Kung hindi, kailangan niyang suntukin ang sawa. Pagkatapos ng ilang round, dumudugo ng husto ang white-scaled python mula sa saksak ni Yezuan.
Sa susunod na sandali, tumakas talaga ito. Kabanata 12, isa itong kagubatan. Kahit na ang white-scaled python ay napakalaki, ang bilis nito ay hindi mabagal. Higit pa rito, naglakad ito sa paligid ng mga puno, na nagbigay ng sakit sa ulo ni Yezuan. Buntong hininga, ang malas ay hindi interesado sa mga espada, kaya ang kanyang pagiging espada ay hindi masyadong mahusay. Kung hindi, nahak ko ito hanggang sa mamatay. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa. Ang malas na lalaki ay hindi interesado sa mga espada, ngunit naramdaman niya na ang mga espada ay napakakol. Sa sandaling ito, iniisip din ni Yezuan kung dapat niyang ipagpalit ang kanyang mga puntos sa isang rank 5 martial arts technique. Nag-alinlangan siya dahil hindi madaling makakuha ng mga nakakalamon na puntos. Gayunpaman, nang isipin niya kung gaano kahalaga ang bangkay ng white-scaled python nang hindi bababa sa 10,000 tail ng pilak, nagpasya siya. Mabilis niyang hinanap ang menu ng devouring system at sa wakas ay pumili ng martial arts technique, ang Gale Sword Technique. Gusto mo bang gumastos ng 1 punto para ipagpalit sa Gale Sword Technique? Nag-prompt ang system. Oo. Pagkatapos sumagot ni Yezuan sa kanyang isip, ibinawas ng system ang puntong iyon ng devour points. Kaagad pagkatapos, isang cultivation technique ang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ay ang Gale Sword Technique. Sa labas ng mundo, hinahabol pa rin ni Yezuan ang white-scaled python, ngunit sa kanyang isipan, si Yezuan ay gumugol ng mahabang panahon. Talagang mahiwaga. Pagkatapos makipagpalitan ng martial arts technique, binigyan ako nito ng tagal ng panahon para magsanay kasama ang anino na may hawak ng espada. Para lang itong pagpapakita ng kasanayan sa isang laro. Haha, huwag kang pumunta, Orochi. Natuwa si Yezuan. Sa kanyang maagang yugto ng 5th stage ng martial path, gamit ang rank 5 martial arts technique, tiyak na mapapatay niya ang white-scaled python ng mabilis. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada at ibinato iyon. Gale Slash. Ang isang stream ng purong espiritual na enerhiya ay naging sword shi at sweep out. Sa isang iglap, tumawid ito ng ilang metro at nilaslas ang katawan ng white-scaled python. Sa isang iglap, ang white-scaled python ay naputol sa kalahati. Gayunpaman, dahil sa madilim na paningin, ang katumpakan ni Yezuan ay hindi masyadong maganda. Ang tanging bahagi ng white-scaled python na naputol ay ang buntot. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na tumakas ang white-scaled python. Talagang mataas ang pagkonsumo ng rank 5 martial arts technique. Noong nasa peak na ako, 10 beses ko nang gagamitin ang aking espiritual na enerhiya. Pero ngayon, 2 o 3 beses ko lang nagagamit. Nag-isip sandali si Yezuan at hinabol ang white-scaled python gamit ang martial arts technique ng Ye family. Gale Slash, mamatay ka. Nanlamig ang mga mata ni Yezuan nang bigla siyang umatake gamit ang kanyang espada. Isang stream ng liwanag ang kumikislap, at isang malutong na tunog ang lumutang. Sa pagkakataong ito, ang ulo ng white-scaled python ay naputol sa kalahati at namatay kaagad. Ang isang rank 5 martial arts technique ay talagang makapangyarihan. Nagulat si Yezuan, at pagkatapos ay direktang nilamon ang 3 bahagi ng katawan ng white-scaled python. Nang makita niya ang lawak ng pagtaas, ipinakita niya ang isang nasisiyahang ekspresyon at bumulong, "Not bad, not bad." Ang white-scaled python na ito ay katumbas ng 20-30 rank 3 demonic beasts. Mas maganda kung may iilan pa. Kuweba. Ito kaya ang pugad ng white-scaled python. Itinuon niya ang kanyang isip. Tila nakaramdam ng pananakot ang white-scaled python at gustong tumakas pabalik sa pugad nito, ngunit hindi inaasahang napatay ito ni Yezuan. Dahil may pugad, baka may iba pang white-scaled python sa loob. Narinig niya na ang mga white-scaled python ay karaniwang namumuhay ng magkapares. Kung may isa pa, kung gayon ito ay isang hindi inaasahang pakinabang. Maaari ko pa ring gamitin ang Gale Slash ng 2 beses. Kahit na hindi ko ito gamitin, maaari ko pa ring talunin ang white-scaled python para tumakas. Oo, dapat kong bawiin muna ang aking espiritual na enerhiya, kung sakali. Nagpasya si Yezuan, ngunit hindi niya maiwasang uminom ng isang bote ng mga table tas para mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya. Ngayon lang, pinatay niya ang white-scaled python, ngunit nadagdagan lamang nito ang kanyang limitasyon sa espiritual na enerhiya.
Uminom siya ng mga pills at ginamit ang martial arts technique ng Ye family para mabilis na mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya. Ilang sandali pa ay bumangon na siya at pumasok sa kuweba. Hindi kalakihan ang kuweba, ngunit ang ikinagulat ni Ye Zuan ay tila may naglalabas ng mahinang liwanag sa kailaliman ng kuweba. Baka may maganda sa loob. Inaasahan ito ni Ye Zuan. Sa ligaw, mayroon pa ring ilang likas na kayamanan maliban sa mga halimaw na hayop. Sila ang mga hilaw na materyales na ginamit upang pinuhin ang mga tabletas. Pumasok si Ye Zuan sa kuweba saglit. Tapos, ibang tunog ang narinig niya. Ito ay ang tunog ng white-scaled python na sumisidhit. Talagang may isa pang white-scaled python, naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, lumiko siya sa isang sulok at inilabas ang kanyang ulo. Totoo nga, mayroong isang white-scaled python na nakabaon sa kailaliman ng yungib. Ang pinagmumula ng liwanag ay isang bato sa gitna ng white-scaled python. Ang batong naglalabas ng itim na liwanag ay tila isang uri ng mineral. Napakatigas ng kaliskis ng white-scaled python. Tila naapektuhan ito. Nakita ni Ye Zuan ang mga pahiwatig sa isang sulyap. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at sumugod palabas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natuklasan niya na may mali. Ang white-scaled python na ito ay tila mas malaki kaysa sa white-scaled python na kakapatay lang niya. Maging ang katawan nito ay umabot na sa 5 metro. Hiss! Nang makitang may tao na pumasok sa teritoryo nito, inilabas ng white-scaled python ang dila nito at direktang lumangoy patungo kay Ye Zuan. Nang makita ang white-scaled python na bamuka ng husto ang bibig nito at sumunggab patungo sa kanya, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan. Tinutukan niya ng gale slash ang ulo ng sawa. Klang! Ang sword shi ay naglaslas sa mga kaliskis ng white-scaled python na nagdulot ng metal na tunog. Ang pag-atake ni Ye Zuan ay hindi nakalusot sa depensa ng sawa. Nako, isa itong rank 5 na halimaw. Agad namang nag-react si Ye Zuan. Bukod dito, ang white-scaled python na ito ay malamang nakatumbas ng gitna ng ikalimang antas ng martial Dao, o kahit na ang peak ng ikalimang antas ng martial Dao. Habang nabigla pa si Ye Zuan, ang white-scaled python ay sumugod na sa kanyang tabi at kinagat siya. Buti na lang at mabilis siyang nakareact at inilayo ang paa niya. Kung hindi, ang kanyang hita ay natusok na sana ng makamandag na pangil ng white-scaled python. Nagulat si Ye Zuan sa lakas ng white-scaled python. Gayunpaman, hindi niya nawala ang kanyang pagiging makatwiran. Mahinahon niyang inisip iyon. Sa ngayon, 200 lang ang nasa harapan niya. Isa, agad siyang tumalikod at buong lakas na tumakbo. 2, mabilis niyang nilagpasan ang white-scaled python at nilamon ang kumikinang na itim na bato. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring direktang maabot niya ang mid-stage na rank 5 martial path. Pagkatapos, ang kanyang espiritual na enerhiya ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan upang sirain ang white-scaled python. Gayunpaman, ito ay lubhang mapanganib dahil hindi niya alam kung ano ang bato. Kung hindi niya mapataas ang kanyang espiritual na enerhiya, kung gayon siya ay nasa panganib. Forget it, this stone is not ordinary. I'll go all out. Nagpasya si Ye Zuan. Direkta niyang tinapakan ang katawan ng white-scaled python at sa isang malakas na sipa, sumugod siya patungo sa itim na bato. Hiss! Naunawaan din ng white-scaled python ang intensyon ni Ye Zuan at hinabol siya. Kabanata 13. Ang host ay lumamon ng isang piraso ng obsidian ore. Nakakuha ka ng 5 mga puntos sa paglamon. Ding! Nakapasok na ang host sa kalagitnaan ng yugto ng ikalimang antas ng martial path. Sa isang iglap, ang aura ni Ye Zuan ay lumakas, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas din. Hiss! Nang makita ng white-scaled python na kinuha ni Ye Zuan ang gamit nito, agad nitong ibinuka ang dagwang bibig at kinagat ang ulo ni Ye Zuan, na parang gusto nitong lamunin si Ye Zuan. Gale cut. Pinisil ni Ye Zuan ang kanyang mahabang espada, at isang mas matalas na sword chi ang tumama sa katawan ng white-scaled python. Hiss! Sa mahinang tunog, lumipad ang ulo ng puting kaliskis na sawa, at ang katawan nito ay nahiwalay sa katawan nito. Instant kill. Sa pagtingin sa ulo at katawan ng sawa na gumagalaw pa, pinunasan ni Ye Zuan ang kanyang malamig na pawis. Mukhang tama ang ginawa niya. Ang itim na bato ay talagang isang magandang bagay.
Nangangahulugan ng 5 paglalamon na ang itim na bato ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 milyong tael ng pilak. Nakakainis na hayop. Pugot na ang ulo nito, pero nakakagalaw pa ang katawan at ulo. Kapag hindi ako nag-iingat, kakagatan ako. Walang magawang umiling si Yezuan. Ang mga ahas ay isang espesyal na uri ng nilalang. Kung ang isang bahagi ng katawan nito ay nahiwalay sa katawan nito, maaari pa rin itong mapanatili ang orihinal nitong paggalaw sa loob ng isang panahon. Sa makatuwid, ang naputol na dila ay maaari pa ring magsagawa ng mga nakakondisyon na reflexes, na binubuksan ang bibig nito o iluwa ang dila nito. Ngayon, si Yezuan ay may 5 mga punto ng paglamon. Direkta siyang gumastos ng 3 puntos upang ipagpalit sa isang kasanayang tinatawag na kamay na lumalamon. Mula ngayon, hanggat may nahawakan siya gamit ang kanyang kamay, malalamon na niya iyon. Ito ay napaka-maginhawa. Bukod dito, ang kasanayan sa paglamon ay maaaring ma-upgrade at maaaring lumunin ang isang lugar. Hindi lamang iyon, ang mga naglalaman na punto ay maaaring ipagpalit para sa isang lumalamon na espasyo, na katulad ng isang interspatial ring, ngunit mas ligtas. Inilagay ni Yezuan ang kanyang kamay sa umuugong na sawa at kinain ito. Pagkatapos, tinusok niya ang ulo ng sawa gamit ang kanyang espada at nilamon din ito. It's really a 5th-rank monster. It has improved much. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan. Sa orihinal, kailangan lang niya ng 500,000 taels ng pilak para makalusot. Ngayong bigla na lang siyang nakakuha ng 5 million taels ng obsidian, direkta siyang nakapasok sa kalagitnaan ng yugto ng ika-5 yugto ng martial path. Higit pa rito, hindi siya malayo sa tuktok ng ika-5 yugto ng martial path. Tunay na isang magandang bagay ang devouring system. Gayunpaman, ang halaga ng mga mapagkukunan na kinakailangan upang mag-level up ay masyadong malaki. Sapat na ang 5 milyong pilak para pangalagaan ang isang ordinaryong tao sa ika-6 na yugto ng martial path. Pagkatapos linisin ang kalat, tumingin si Yezuan sa paligid ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, umalis siya sa kuweba at nakakita ng isang puno sa kagubatan upang makapagpahinga. Lumipas ang gabi ng walang kabuluhan. Kinabukasan, maagang nagising si Yezuan at nagpatuloy sa pangangaso. Ngayong nakalusot na siya sa kalagitnaan ng ika-5 yugto ng martial path, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa paglusong sa tuktok ng ika-5 yugto ng martial path, kaya gusto niyang bumalik sa Lienian City pagkatapos makapasok. Gamit ang kamay na lumalamon, mapapapatay ni Yezuan ang mga demonic beast ng madali. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Kuya, noong lumabas ako para magpakalma, nakita ko ang isang bata na pumatay ng isang iron-armored bull. Pagkatapos, nawala ang iron-armored bull sa susunod na sandali. Sa isang kagubatan sa isang lugar sa 18 mountain ranges ng Lienian, isang payat na lalaki ang tumakbo papunta sa isang lalaking may peklat at sinabi, "Nawala, pinaglalaroan ka ba ng iyong mga mata?" Nagulat ang lalaking may pilat ng kutsilyo at nagtatakang tanong. Hindi, ang iron-armored bull ay isang 3rd-rank demonic beast. Mas malaki ito sa ating dalawa. Hindi ako nagkamali ng nakita. Seryosong sabi ng payat na lalaki. Kung hindi mo nakitang mali, iisa lang ang posibilidad. Biglang nagningning ang mga mata ng lalaking may peklat. Isang interspatial ring. Nagmamadaling tumango ang lalaking payat. Tama, tama. Interspatial ring lang ang makakagawa niyan. Kuya, naka-jackpot na tayo this time. May interspatial ring talaga. Ang interspatial ring ay isang napakahalagang bagay. Karamihan sa mga tao ay narinig na ito ngunit hindi pa ito nakita noon. Dati, ang enforcer ng Heavenly Yuan sect, si Eugene, ay may isa. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng taong ito ay napakahiwaga, kaya makatwiran para sa kanya na magkaroon ng interspatial ring. At saka, kahit ang sect leader ng isang sect ay maaaring walang interspatial ring. Gayunpaman, imposible para sa isang bata na dumating sa 18 mountain ranges ng Lienian na magkaroon nito. Sigurado ka bang nawala ng iron-armored bull ang bata? Hindi napigilan ng lalaking may peklat na magtanong muli. I swear on my head that I didn't see wrongly. Tsaka kuya, nagawa na natin ang ganyan dati. Dahil walang tao dito, bakit hindi tayo? Tumaas ang kilay ng payat na lalaki. Sige, patayin natin siya. Naantig din ang lalaking may peklat sa mukha.
Napakahalaga ng interspatial ring. Kung talagang makukuha nila ito, tiyak na magiging eksperto sila sa kanilang sariling karapatan. Tungkol naman sa batang sinasabi ng lalaking payat, siya talaga si Yezuan. Nang nilalamon niya ang bangkay ng demonic beast, aksidenteng nakita ito ng payat na lalaki. Agad namang pinulot ng dalawa ang kanilang mga armas at hinabol. Siya, gayunpaman, sa sandaling ito, hinahanap pa rin ni Yezuan ang susunod na demonic beast na papatayin. Wala siyang kamalay-malay na may panganib na papalapit sa kanya. Yapek, si Yezuan, na naghahanap ng kanyang biktima, ay biglang naramdaman na may mali. Agad siyang sumimangot at umiling. Nakita niya ang dalawang figure na sumusunod sa kanya palabas ng kagubatan. Ang dalawang taong ito ay ang lalaking payat at ang lalaking may peklat. Little brother, please wait a moment. Nang makitang nadiskubre siya ni Yezuan, ang payat na lalaki ay sumigaw ng malakas at tumakbo. Kumunat ang noo ni Yezuan. Pinalaki niya silang dalawa at nalaman na nasa 40 taong gulang na sila. Kung tungkol sa kanilang lakas, hindi niya masabi. Tumigil ka. Biglang itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay at sinenyasan na huminto ang payat na lalaki. Bagamat hindi pa siya matagal sa mundong ito, matapos makipag-ugnay sa mga alaala ng malas, hindi na siya baguhan. Sa ilang na ito, palaging may ilang di pagkakasundo na nangyayari, gaya ng pagpatay at pagnanakaw. Anong problema? Tiningnan ni Yezuan ang payat na lalaki na huminto ng 20 metro sa kanyang harapan at malakas na nagtanong. Ang payat na lalaki ay nagpakita ng isang hindi nakakapinsalang hitsura at sinabi, "Kuya, ganito ito. Hindi sinasadyang nawala ang aming mapa, kaya nais naming itanong sa iyo kung mayroon kang dagdag na mapa ng 18 mountain ranges ng Liaonian." Mapa. Nang marinig ang tanong na ito, lumuwag ang pagsimangot ni Yezuan. Pagkatapos ay naglabas siya ng balumbon ng balat ng tupa at inihagi sa gilid. Mga kapatid, tama lang na magtulungan tayo kapag nasa labas tayo. Iiwan ko ang mapa dito. Halika at kunin mo pagkatapos kong umalis. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Kung talagang hinahanap siya ng dalawa dahil nawala ang mapa, mas handa siyang tumulong dahil may reserbang mapa siya. Kabanata 14. Damn it, this kid is so vigilant. Ang bag sa likod niya ay halatang puno ng damit. Dapat itong gawing takip, maingat na sabi ng payat na lalaki. Tama, pero malaki siguro ang halaga ng espada niya. Dapat ay isang inferior mortal weapon. Medyo matalas ang mga mata ng lalaking may peklat. Nakita niya agad ito. Then namilog ang mga mata ng payat na lalaki. Ang isang inferior mortal weapon ay nagkakahalaga ng 100,000 taels ng pilak. Nagkamit lamang sila ng 10,000 tael ng pilak sa tuwing papasok sila sa 18 mountain ranges ng Liaonian. Ang pagpatay sa isang tao ay kikita sila ng 10,000 tael ng pilak. Kahit na wala silang interspatial ring, kikita pa rin sila ng malaki. Lapitan mo siya ng tahimik. Kapag napansin niya tayo, mabilis natin siyang papatayin. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Hinigpitan ng lalaking may peklat ang mukha sa kanyang broadsword. Okay, tumango ang payat na lalaki at saka ibinaba ang mga yabag. Tinansya nila na si Yezuan ay mga 15 taong gulang lamang. Kahit na siya ay isang inapo ng isang partikular na pamilya, siya ay dapat na nasa Levi 3 o Levi 4 na martial path lamang. Para sa kanilang dalawa, ang isa ay nasa gitnang yugto ng Levi 4 na martial path habang ang isa ay nasa tuktok ng Levi 4 na martial path. Magiging madali para sa kanila na patayin si Yezuan, ngunit dahil maingat sila, lahat sila ay lumaban sa bawat labanan. Si Yezuan, na tumalikod para umalis, ay nagjogging saglit. Pagkatapos, naramdaman niyang may mali at agad na tumalikod. Nakita niyang biglang sumambulat ang payat na lalaki at ang lalaking may peklat sa mukha at sumugod sa kanya. Damn it, you really want to kill me and steal my treasures. Damn it, don't think that I'm easy to bully. Since you want to die, I don't mind killing you. Lumakas ang galit ni Yezuan. Bagaman hindi siya nakapatay ng sinuman gamit ang kanyang sariling mga kamay, nakapatay siya ng ilang mga bandido sa nakaraan. Higit pa rito, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Kung hindi ka pumatay ng tao, papatayin ka ng iba.
Kaagad, hinugot ni Yezuan ang kanyang mahalagang espada at naghanda upang lumaban. Nakita niyang nasa Levi 4 na martial path ang dalawa. Dapat kayanin niya ang mga ito. Ang bawat tagumpay sa 10 Levi ng martial path ay isang mahusay na pagpapabuti. Gayunpaman, mayroong 3 maliliit na kaharian sa bawat kaharian, kaya hindi masyadong halata ang agwat. Sa makatuwid, madalas may ilang mga henyo na hinamon ang mga nasa matataas na kaharian at tinatalo ang mga mas malakas kaysa sa kanila. At ngayon, kahit na dahado si Yezuan sa dami, mas malakas siya kaysa sa kanilang dalawa. Bago pa man sila magkalapit dalawa ay naglunsad na siya ng atake. Ilang ordinaryong sword chi laslas ang tumama sa kanilang dalawa. Ang mga sword chi slash na ito ay hindi masyadong malakas, kaya nabasag sila ng mga sandata ng dalawang lalaki. Gayunpaman, sa isang iglap ay namutla ang mukha ng dalawang lalaki. Minamaliit nila si Yezuan. Sa 1 sentimos, sa 1 libra. Patayin mo siya ng buong lakas. Malamig na umungol ang lalaking may peklat. Naramdaman niya na ang lakas ni Yezuan ay hindi karaniwan. Ang ilang sword chi slashes lang na iyon ay isang bagay na wala sa kanila ang may kakayahang ilabas. Si Unlucky Guy ay maaaring ituring na isang henyo. Siya ay may kaunting pangunawa sa labanan. Bagamat ang aking kaharian ay mas mataas kaysa sa kanya, wala akong kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay agad na bawasan ang mga numero ng kanyang kalaban. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang mabilis na paglapit ng dalawa. Maya-maya pa ay damapo ang tingin niya sa lalaking payat. Ito ay dahil siya ang mas mahina sa dalawa. Tikman mo ang galaw na ito. Nang ang payat na lalaki ay 10 metro lamang ang layo mula kay Yezuan, ang huli ay agad na sumugod palabas. Sa isang pitik ng kanyang kanang kamay, isang malakas na espiritual na enerhiya ang agad na pumutol sa hangin at hamampas patungo sa payat na lalaki. Gale Slash. Ano, mag-ingat ka. Idinilat ng lalaking may peklat ang kanyang mga mata at sumigaw. Nakikita niyang hindi maliit na bagay ang hakbang na ito. Whoosh! Sa isang flash ng malamig na liwanag, ang Gale Slash ay dumaan sa katawan ng payat na lalaki. Ang mga binti ng payat na lalaki ay likas na huminto. Tapos, nakaramdam siya ng lamig. Whoosh! Ang katawan ng payat na lalaki ay hiniwa pa ilas sa kalahati ng Gale Slash. Bumagsak siya sa lupa. Bagaman hindi siya namatay kaagad, malamang na hindi siya malayo. Ikalawang kapatid, namula ang mata ng lalaking may peklat. Inikat niya ang kanyang ulo at naglunsad ng pag-atake kay Yezuan. Ilang beses niyang ibinaba ang malaking espada sa kanyang kamay. Ang mga slash ay sunod-sunod, naghahanda na hiwalayan si Yezuan. Gayunpaman, ito ay simpleng paghagis ng isang itlog sa isang bato. Hindi gaanong husay, Gale Slash. Itinigil ni Yezuan ang kanyang mga paa at agad na nagpadala ng 2 Gale Slashes, ganap na winasak ang pag-atake ng may peklat na lalaki. Kailangang malaman ng isa na siya ay nasa kalagitnaan ng baitang ng ika-5 baitang ng martial path. Higit pa rito, gumagamit siya ng 5th grade martial arts. Kahit na ang lalaking may peklat ay agad na magpadala ng 10 laslas, natakot siya na hindi niya maharangan ang isang Gale Slash. Hindi maganda, napaisip ang lalaking may peklat sa sarili. Nagmamadali niyang inikat ang kanyang katawan, naghahanda na umiwas sa pagitan ng 2 Gale Slashes. Gayunpaman, ang 2 Gale Slashes ay nasa sobrang nakakalito na anggulo. Dahil dito, natapilok ang kanyang kanang balikat. Sa kabutihang palad, ito ay isang maliit na pinsala lamang at hindi makakaapekto sa natitirang bahagi ng labanan. Gayunpaman, nang ang lalaking may peklat ay biglang nakakita ng isang figure na kumikislap sa kanyang harapan, walang bakas ng dugo sa kanyang mukha. Masyado siyang nakatutok sa pag-iwas sa Gale Slash kaya nakalimutan niyang makakagalaw pa si Yezuan. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nagwalas na sa kanyang harapan at biglang umatake gamit ang kanyang espada. Gale Triple Stab. Poof, poof, poof. 3 muffled sound ang umalangaw. Nabahira na ng pula ang berdeng kamiseta ng lalaking may pilat. Sa isang iglap, siya ay sinaksak ng 3 beses ni Yezuan. Gayunpaman, sa anumang kaso, nakaranas siya ng maraming mga labanan sa buhay at kamatayan at matagumpay na naiwasan ang pagtama sa kanyang mahahalagang puntos. Mabaho brat, papatayin kita. Umungol ang lalaking may peklat.
Ikinumpas niya ang kanyang malaking espada na para bang gusto niyang putulin ang ulo ni Yezuan sa isang hiwa. Sa pagharap sa pag-ataking ito, malamig na ngumuso si Yezuan. Ang kanang paa niya ay biglang napaatras ng malaking hakbang, at kasabay nito ang paglubog ng buo niyang katawan. Whoosh whoosh! Naririnig ni Yezuan ang sipol ng hangin sa itaas ng kanyang ulo. Ang malaking espada ng lalaking may galos ay tumama sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang kanyang espiritual na enerhiya ay natipon na muli sa kanyang kanang kamay. Gale triple stab, poof, poof, poof. Nasugatan muli ang lalaking may peklat sa mukha, at sa pagkakataong ito, nasugatan ito sa kanyang hita. Upang ma-maximize ang pinsala, si Yezuan ay sumaksak din ng 3 beses sa parehong oras. Hindi man malalim ang sugat, pinutol nito ang ugat ng hita ng lalaking may peklat. Hindi maganda, bumaon na sa ilalim ang ekspresyon ng lalaking may peklat. Ang mga ugat sa hita ay kritikal. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Isa pa, nasa gitna pa sila ng labanan. Kung hindi niya mabilis na tapusin si Yezuan, natatakot siya na mawalan siya ng maraming dugo at mamatay. Mamatay, wala nang pakialam ang lalaking may peklat. Itinaas niya ang kanyang malaking espada at itinutok ito sa ulo ni Yezuan at marahas na pinutol. Gayunpaman, hindi mabilis ang kanyang mga galaw, at mabilis itong naiwasan ni Yezuan. One more time, die for me. Mabilis na gumalaw ang kanang kamay ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, tinutukan niya ang lalamunan ng lalaking may galos. Poof, poof, poof. Lahat ng 3 strike ay tumama. Matapos ang 3 pagtama ng espada, itinapon ng lalaking may peklat ang kanyang malawak na espada. Tinakpan niya ng 2 kamay ang dumudugong lalamunan habang umaatres. Kabanata 15. Sino ka? Naglabas ng 3 salita ang lalaking may peklat sa mukha. Ito na siguro ang huling tanong na itatanong niya sa buhay niya. Yezuan. Itinaas ni Yezuan ang kanyang espada upang matuyo ang dugo. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang lalaking may peklat na bumagsak sa lupa at nagsimulang manginig. Hindi nagtagal, nabara ng bumubulusok na dugo ang windpipe ng lalaking may peklat na mukha. Hindi na siya makahinga at tuluyang namatay. Sa kabilang banda, ang lalaking payat na hiniwa ni Yezuan sa kalahati ay patay na rin. Sa pagtingin sa 2 bangkay sa lupa, huminga ng malalim si Yezuan. Nakapatay siya ng maraming demonyong halimaw sa nakalipas na mga araw at nakakita ng hindi mabilang na mga bangkay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng isang tao gamit ang kanyang sariling mga kamay. Is this the feeling of killing someone for the first time? Parang hindi masyado. Umiling si Yezuan at sinaklob ang kanyang espada. Pagkatapos, hinubad niya ang mga bag ng 2 lalaki. Ang isa sa kanila ay nasa kalagitnaan ng yugto ng ika-4 na yugto ng Martial Path, habang ang isa ay nasa tuktok ng ika-4 na yugto ng Martial Path. Gaya ng inaasahan, nang kalkulahin ni Yezuan ang halaga ng mga bagay sa bag ng 2 lalaki, namutla ang kanyang mukha. Ang halaga ng mga bagay sa bag ng 2 lalaki ay humigit kumulang 200,000 tael ng pilak. Lunukin mo silang lahat, the stronger the better. Nilunok ni Yezuan ang lahat ng elixir pill, material ng demonyong hayop, at mga kayamanan ng sabay-sabay. Lumakas muli ang kanyang lakas. Hindi katakataka na napakaraming tao ang pumatay ng iba upang nakawin ang kanilang mga kayamanan. Ito ay talagang isang mabilis na paraan upang kumita ng pera. Gayunpaman, kung ang isang mata ay masama at sila ay makapukaw ng isang eksperto, kailangan nilang bayaran ang presyo sa dugo. Pagkatapos sabihin ito ni Yezuan, naghanda siyang umalis. Tapos, may biglang pumasok sa isip niya. Kaya niyang lunukan ang mga bangkay ng demonyong hayop, ngunit paano naman ang mga bangkay ng tao? Kahit medyo hindi makatao, susubukan ko pa rin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Lumuhad siya sa tabi ng patay na lalaking may peklat ang mukha at inilagay ang kamay sa katawan nito. Sabay sabing, lunok. Hindi kayang lunukan ng mga bangkay ng tao. Inabisuhan siya ng sistema. Oo naman, hindi ito gumagana. Nang marinig ang abiso, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Kung kaya niyang lumunok ng mga bangkay ng tao, natakot siya na baka siya ay maging isang homicidal maniac. Dahil hindi ito umubra, pinili niyang tumalikod at umalis.
Matapos makalunok ng maraming magagandang bagay, isang hakbang na siya palapit sa tuktok ng 5th stage ng martial path. Tinansya niya na muli siyang makakalusot pagkatapos ng ilang daang libong tail ng pilak. Gayunpaman, naalala niya na hinihintay pa rin siya ni Lear sa Lianian City. Upang hindi mag-alala si Lear, nagpasya siyang bumalik. Siyempre, papatayin niya ang daan pabalik. Mula nang pumasok si Yezuan sa 18 mountain ranges ng Lianian, hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng maraming tao. Ang dalawang martial artist ngayon ang unang batch na na-encounter niya. Gayunpaman, nang lumakad siya patungo sa pasukan ng bulubundukin, nakasalubong niya ang pangalawang grupo ng mga tao. Sa sandaling ito, narinig ni Yezuan ang galit na mga yabag sa likuran niya at hindi niya maiwasang tumigil sa gitna ng damuhan. Lumingon siya at nakita niya ang isang puting figure na sumugod sa kanya. Nakasuot din siya ng sombrerong kawayan pero mukha siyang babae. Napaisip si Yezuan habang tahimik na nanunood. Ang babae ay halos ilang daang metro ang layo mula sa kanya. Ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay ang babae ay tumatakbo patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Napakabilis ng bilis. Siguradong nilinang niya ang isang kilusang martial art ng ika-4 na yugto o mas mataas. Nagulat si Yezuan. Mayroon din siyang movement martial art, ngunit ito ay nasa 4th stage lamang. Gayunpaman, siya ay mula sa Ye Clan, isa sa 4 great clans ng Lianian City. Ang isang martial art ng kilusang ika-4 na yugto ay nagkakahalaga ng milyon-milyong tael ng pilak. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. Dahil sa curiosity, hindi umiwas si Yezuan. Tahimik lang siyang nakatayo doon. Napakabilis ng babaeng nakaputi. Wala pang kalahating minuto, 12-12 metro na siya sa harap ni Yezuan. Nang makita ng babae si Yezuan, ang kanyang magagandang mata ay kumislap ng kakaibang liwanag. Sinabi niya, "Kaibigan, maaari mo ba akong tulungan?" Muli, si Yezuan ay wala nang magawa. Nakapatay lang siya ng 2 tao na may mga disenyo sa kanya, at ngayon ay may isa pa. May katapusan ba ito? Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat siya. Ito ay dahil nagkamali siya ng hula. Ang babaeng nakaputi ay halos kasing edad niya. Kita niya sa boses nito. Gayunpaman, ang babaeng nakasuot ng sombrerong kawayan ay nakasuot pa rin ng belo, kaya hindi makita ni Yezuan ang kanyang mukha. Anong magagawa ko? Pinipigilan ni Yezuan ang lahat ng nerbiyos sa kanyang katawan. Napakalalim ng martial art ng paggalaw ng babaeng ito. Mas malakas pa siguro ang lakas niya kaysa sa lalaking may peklat. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng babaeng nakasombrerong kawayan. Maingat niyang pinalaki si Yezuan at sinabing, "May isang tao sa likod natin na gustong pumatay sa atin at nakawin ang ating mga kayamanan. Matagal na niya tayong hinahabol. Maaari mo ba akong tulungan na itaboy siya? Patayin kami at nakawin ang aming mga kayamanan." Nang marinig ito, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Talagang nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Sa sandaling ito, muling tumutok ang kanyang mga mata. Tamang-tama, may isang figurang sumugod sa kanila mula sa 1,000 metro ang layo. Ano ang lakas ng taong ito? Dahan-daw ang tanong ni Yezuan. Naniniwala siya sa babaeng sombrerong kawayan na ito pansamantala. Ang babaeng sombrerong kawayan ay nag-alinlangan sandali bago sumagot. Ang unang bahagi ng ika-5 yugto ng martial path. Ano? Ang unang bahagi ng ika-5 yugto ng martial path. Nagulat din si Yezuan. Muli siyang nagtanong, "Paano ka?" "Panipi, nasa middle 4th stage na ako ng martial path, pero hindi ako ang kalaban niya. I think you are from a large family, kaya hindi dapat ordinaryo ang lakas mo. Kung magsanib puwersa tayo, dapat kaya natin siyang labanan." Mapatla ang mukha ng babaeng sombrerong kawayan. Ito ang epekto ng pagpapatakbo ng mahabang distansya gamit ang isang kilusang martial art. Si Yezuan ay kasalukuyang nasa gitnang ika-5 yugto ng martial path. Sa one-on-one na sitwasyon, mas malakas siya kaysa sa taong nasa harapan niya. Gayunpaman, siya ay napakabata pa at walang karanasan sa labanan. Kung ang taong ito ay isang dalubhasa, kung gayon siya ay matatapos. "Miss, nagkataon lang tayong nagkita. At saka, ito ang unang beses na nagkita tayo at gusto mong tulungan kita. Napakalakas na eksperto ng kalaban, natatakot ako.
Kumunot ang noo ni Yezuan. Sa ilang na ito, kailangan niyang maging mapagbantay sa lahat ng oras. Hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay dahil lang sa babae ang nasa harapan niya. Paano kung ang babaeng ito ay kasabwat ang taong humahabol sa kanila? Kung bigla siyang inatake ng babaeng ito habang siya ay tumutulong, kung gayon ito ay isang trahedya. Bago pa matapos magsalita si Yezuan, biglang nagtanong ang babaeng may sombrerong kawayan. Nag-jog siya at huminto 10 metro ang layo mula kay Yezuan. Yezuan, bulalas ng babaeng sombrerong kawayan. Lalong nagulat si Yezuan. Nagtatakang tanong niya, kilala mo ako? Lasing din siya. Ang makatagpo ng isang kakilala sa ilang na ito, napakabuti niya. Gayunpaman, hindi niya moari kung sino ang babaeng ito. Pero parang pamilyar ang boses niya. Medyo hindi sigurado ang babae. Gayunpaman, nang makita niya ang ekspresyon ni Yezuan, agad niyang tinanggal ang kanyang sombrerong kawayan. Sa ilalim ng sombrerong kawayan ay isang maselang maliit na mukha. Parang inukit na jade, parang manikang porselana. Kabanata 16. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Zhu Qingqing, gulat na sabi ng babae. Zhu Qingqing. Nang ang pangalang ito ay nahulog sa tainga ni Yezuan, ang kanyang katawan ay nanginig. Biglang may sumulpot sa isip niya. Noong naglalakbay ang kanyang ama na si Ye Chong, nagkataon siyang nakatagpo ng caravan. Bukod dito, ito ay noong ang caravan ay ninakawan ng mga bandido. Sa oras na iyon, kumilos si Ye Chong at nalutas ang krisis ng caravan. Kasabay nito, nakilala niya ang may-ari ng caravan. Ang may-ari ng caravan ay tinawag na Zhu Hai. Malaki ang pasasalamat niya kay Ye Chong. Matapos malaman na si Ye Chong ay miyembro ng Ye family sa Lianian City, bumisita siya ng maraming beses upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. At ang mga ngalakal na ito na tinatawag na Zhu Hai ay ang ama ng batang babae sa harap ni Yezuan. Ikaw pala, nag-react din si Yezuan. Kilala rin pala niya ang babaeng ito. Siyempre ako, ilang taon na lang at hindi mo talaga ako nakikilala. Medyo galit na sabi ng batang babae, si Zhu Qingqing. Gayunpaman, bigla niyang naalala na ang huling beses na pumunta siya sa Ye family sa Lianian City ay 4 na taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, siya ay 10 taong gulang pa lamang. Magkaibigan ang ama ni Zhu Qingqing at ang ama ni Unlucky Brat, at isa ring mapagkakatiwalaang kaibigan. Mukhang kailangan kong tumulong. Nagpasya si Yezuan. Bago siya umalis sa Lianian City, gumamit siya ng dahilan para magsinungaling kay Liu Ye. Ang sabi niya ay hahanapin niya ang kaibigan ng kanyang ama. Sa oras na iyon, ang taong lumitaw sa kanyang isip ay si Zhu Hai. Kung tutuusin, ito lang ang tanging kaibigan na mapagkakatiwalaan ng kanyang ama, si Ye Chong. Kaya ikaw pala girl, halika dito dali, nagmamadaling sabi ni Yezuan. Sabay tingin niya sa malayo. Nasa kalagitnaan na ang humahabol sa kanila. Sa tansya niya, wala pang kalahating minuto ay makakahabol na siya. Nagmamadali ring tumakbo si Zhu Qingqing patungo kay Yezuan. However, in the next moment, she suddenly muttered, tapos na, tapos na. Bakit kita nakilala, girl, anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Yezuan, ngunit naririnig niya ang tono ni Zhu Qingqing. Halatang halata na ayaw nito sa kanya. Nabalitaan ko na nasa early 4th stage ka pa lang ng martial path, mas mahina pa sa akin. Natatakot ako na hindi natin siya mapipigilan. Si Zhu Qingqing ay walang magawa, ang kanyang maselang kamay ay nasa hawakan na ng kanyang espada. Natahimik din si Yezuan sa mga salitang ito. Sa kanyang memorya, ang Zhu Qingqing na ito ay tila 1 taon na mas bata sa kanya, ngunit ang kanyang talento ay talagang mas mataas kaysa sa kanya. Sa edad na 14, naabot na niya ang gitnang yugto ng ika-4 na yugto ng martial Dao. Siguradong matatawag siyang henyo. Ano ang dapat nating gawin? Wala na akong gaanong espiritual na enerhiya na natitira sa aking katawan. Kahit na magtulungan tayo, natatakot ako na hindi tayo magiging tugma para sa kanya, sabi ni Zhu Qingqing na may pag-aalalang ekspresyon. Hindi ba mataas ang tingin mo sa akin? Ako pa rin ang number 1 genius ng Ye clan. Biglang tumalikod si Yezuan at nagtanong. Hindi siya pinansin ni Zhu Qingqing at nagkasala. Ikinalulungkot ko na nasangkot ka sa bagay na ito. Baka magbuwis ka pa ng buhay mo. Tiyo, iniligtas mo ang aking pamilya, at hindi ko man lang nasusuklian ang iyong kabutihan.
Ngayon, sinaktan kita. Panipi, ubo-ubo, halos mabulunan si Yezuan sa sarili niyang laway. Wala na siyang ibang sinabi. Nakatayo lang siya sa tabi ni Zhu Qingqing at pinagmamasdan ang figurang nasa harapan niya na mabilis na lumapit. Zhu Qingqing, mabilis kang tumakbo. Ninakaw mo ang mga gamit ko, sa tingin mo makakatakas ka sa pagkakahawak ko. Ang taong dumating ay isang binata, ngunit siya ay mga 3 o 4 na taon na mas matanda kay Yezuan. Tumingin siya kay Zhu Qingqing at direktang nagpakita ng galit. Magnakaw. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at tumingin kay Zhu Qingqing sa tabi niya. Awkward na ngumiti ang huli at bamulong, nakilala ko siya noon at nalaman kong nakakuha siya ng 5 taong gulang na blood ginseng, kaya bigla akong kumilos at dinukot ang kanyang bag. Lumalabas na si Zhu Qingqing ay hindi nakatagpo ng taong gustong pumatay sa kanya at nakawin ang kanyang kayamanan. Siya ang kumuha ng gamit ng kabilang partido. Ang 100 taong gulang na blood ginseng na kinuha ni Yezuan ay nagkakahalaga ng 100,000 tael ng pilak, at ang 500 taong gulang na blood ginseng na ito ay malamang na nagkakahalaga ng 10 ulit. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 1,000,000 tael ng pilak. Ayaw mo na talagang mabuhay. Snatching something from an early stage 5th stage martial artist, are you courting death? Si Yezuan ay nakumbinsi na ni Zhu Qingqing. Ngayon naalala niya na ang pamilya Zhu ay tila may mas malalim na kilusang martial art na umabot sa ika-5 baitang. Hindi katakataka na nagawa ni Zhu Qingqing na palayasin ang binatang ito. Kaya ito ay dahil dito. Gayunpaman, ang isang martial art na kilusan sa ika-5 baitang ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Ang katawan ni Zhu Qingqing ay walang sapat na espiritual na enerhiya, kaya naabutan ng kabilang partido. I just wanted to steal something, that's all. This guy's vigilance towards me is very low. Buti na lang hindi ako nakalusot at napatay. Bulong ni Zhu Qingqing. Anong lihim na pinag-uusapan yung dalawa? Nagdilim ang ekspresyon ng binata at bumagsak ang kanyang tingin kay Yezuan. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang liwanag habang siya ay bumulakas. Yezuan, bakit ka nandito? Nang marinig ang tandang ito, nawalan ng magawa si Yezuan. Ang numero 1 henyo at numero 1 basura ng Ye family ay talagang makapangyarihan. Kahit saan siya magpunta, makikilala siya ng mga tao. Ibinaling din niya ang kanyang ulo upang tingnan at maingat na sinukat ang binata sa kanyang harapan. Nalaman niyang may impresyon siya sa kanya. Ang pinuno ng 4 na bayani ng pamilya Chen, si Chen Feng. Nagtatakang sabi ni Yezuan. Dati, hinubere niya si Chen Song ng Chen family at itinapon siya sa mga lansangan, na nagdulot ng sensasyon sa Lianian City. Ang Chen Feng na ito ay miyembro din ng Chen family. Bukod dito, siya ang pinakanamumukod-tanging henyo ng Chen family. Naabot na niya ang ika-5 yugto ng martial path sa edad na 18. Hindi lang iyon, ang Chen Feng na ito ay isa ring panlabas na disipulo ng Shattering Cloud Sect. Maaari siyang ituring na isa sa mga nakatatandang kapatid ni Yezuan. Kilala mo siya, lumingon si Zhu Qingqing at nagtanong. Oo, ang Chen family na ito ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Lianian City. At ang Chen Feng na ito ang pinakanamumukod-tangi sa mga nakababatang henerasyon ng Chen family. Tumango si Yezuan at nagpaliwanag sa mahinang boses. Naalala niya na si Chen Feng ay nakalusot sa ika-4 na yugto ng martial path sa edad na 16. Pagkatapos, sa sumunod na 2 taon, nakapasok siya sa ika-5 yugto ng martial path. Sa orihinal, ang kakayahan na ito ay tiyak na higit kay Yezuan. Gayunpaman, para makapasok si Chen Feng sa Shattering Cloud Sect, ang Chen family ay gumastos ng milyon-milyong pilak at gumamit ng medicinal pill para itulak si Chen Feng. Magandang balita ito para kay Yezuan. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang basurang tulad mo dito. Nabalitaan ko na nawala ang lahat ng iyong pagtatanim. Paano ka pa nakapasok sa 18 mountain ranges ng Lianyun? Bahagyang kumulubot ang sulok ng bibig ni Chen Feng. Habang nagsasalita siya, panakanak ang kumikislap ang kanyang mga mata na may intensyong pagpatay. Ito ay ang ilang. Kung papatayin niya si Yezuan, walang makakaalam. Hindi na kailangang mag-alala ni Kuya Chen tungkol sa aking cultivation base. Ngumiti din si Yezuan. Nakikita niya na ang Chen Feng na. Ito ay tila gustong patayin siya para pahinain ang lakas ng Ye family.
Gawin mo ang gusto mo. Binawi ni Chen Feng ang kanyang tingin kay Ye Zuan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makuha ang 500 taong gulang na blood ginseng. Tumingin siya kay Zhu Qingqing at malamig na sinabi, Zhu Qingqing, ibigay mo ang mga gamit ko. Kabanata 17. Tumigil sandali si Chen Feng. Namilog ang mga mata niya habang sinasabi, sige, basta ibalik mo sa akin ang dugong ginseng, hahayaan kong magpahinga ang bagay na ito. Bagamat sinabi niya iyon, wala siyang intensyon na palayain sina Ye Zuan at Zhu Qingqing. Una, ang dating ay miyembro ng Ye Clan. Pangalawa, ito ay ang ilang. Hindi magiging problema na patayin sila. Pangatlo, medyo maganda si Zhu Qingqing. Sayang naman kung pakawalan siya. Sa makatuwid, gusto niyang ibigay nila ang blood ginseng bago patayin si Ye Zuan. Pagkatapos, sisirain niya ang dantian ni Zhu Qingqing at masiyahan sa kanyang sarili. Sige, deal. Habang nagsasalita si Zhu Qingqing, bubuksan na sana niya ang pakete, ngunit bigla siyang pinigilan ni Ye Zuan. Sa tingin mo ba ay papakawalan ka niya kapag ibinalik mo ang bagay sa kanya? Alam ng lahat sa Lianian City ang kanyang pagkatao. Kahit ibigay mo sa kanya ang lahat ng meron ka, hindi niya tayo pababayaan. Mabagal na sabi ni Ye Zuan. Bagamat si Zhu Qingqing ay medyo may talento, siya ay isang 14 na taong gulang na bata pa rin. Hindi pa niya nakikita ang buong mundo at hindi niya alam kung ano ang puso ng isang masamang tao. Hindi niya talaga alam kung paano siya nakarating sa 18 mountain ranges ng Lianian. Matapos marinig ito, huminto si Zhu Qingqing at nagtatakang nagtanong, seryoso ka ba? Ye Zuan, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Nagmamadaling sumigaw si Chen Feng. Ang dahilan kung bakit marami siyang nasabi ay dahil natatakot siyang sirain ni Zhu Qingqing ang 500 taong gulang na ginseng ng dugo. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 tael ng pilak. Ano ang kinalaman ng mga salita ko sa iyo? Diretsahang binunot ni Ye Zuan ang kanyang espada at sinabing, Chen Feng, sa tingin ko gusto mong magmadali at patayin tayong dalawa pagkatapos makuha ang blood ginseng, tama ba? Nang makitang nalantad ang kanyang plano, hindi na ito itinago ni Chen Feng. Tahimik niyang hinugot ang kanyang espada at sinabing, ipinagpapalit ang isang 500 taong gulang na ginseng ng dugo para sa buhay ng isang henyo mula sa Ye Clan. Maganda iyon. Dahil iyon ang kaso, tingnan ko kung ano ang kaya ng numero 1 henyo ng Ye Clan. Shoo! Agad ding kumilos si Chen Feng. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglaslas ng ilang sinag ng espada. Gayunpaman, dahil napakalayo ng distansya, madaling naiwasan sila ni Ye Zuan at Zhu Qingqing. Naghanda rin si Zhu Qingqing na bunot ng kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Ye Zuan. Maghintay ka dito, girl. Gusto ko siyang labanan ng one-on-one. Mahinahong sabi ni Ye Zuan. Ano, baliw ka ba? Siya ay nasa unang bahagi ng ika-5 yugto ng martial path. Nagmamadaling sigaw ni Zhu Qingqing. Manood ka lang, papatayin ko siya sa 10 round. Biglang tumaas ang moral ni Ye Zuan, at agad siyang tumakbo palabas. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Zhu Qingqing. Ang lakas ng espiritual na enerhiya na kakalabas lang ni Ye Zuan ay mas malakas kaysa sa kanya. Tila nasa maagang yugto na rin siya ng ika-5 yugto ng martial path. How is that possible? Mali kaya ang information ko? Nagtatakang nag-isip si Zhu Qingqing. Mag-ingat sana si Ye Zuan sa iba pang martial artist sa unang bahagi ng ika-5 yugto ng martial path. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay pawang mga matandang fox na may malakas na lakas ng labanan. Gayunpaman, si Ye Zuan ay hindi natatakot kay Chen Feng. Una sa lahat, umasa si Chen Feng sa mga elixir. Pangalawa, si Chen Feng ay hindi gaanong mas matanda sa kanya. Pangatlo, mayroon pa siyang 2 DevR point. Sa pag-uusap ngayon, si Ye Zuan ay lihim na ipinagpalit ang 2 DevR point para sa isang cultivation technique. Isa itong rank 5 movement technique na tinatawag na Russian attack step. Agad na nagpalitan ng suntok sina Ye Zuan at Chen Feng. Gayunpaman, matapos makita ang lakas ni Ye Zuan, nang inig din si Chen Feng. Tila hindi tumpak ang impormasyong natanggap niya. Si Ye Zuan ay hindi lamang nasa unang bahagi ng ika-4 na yugto ng martial path. Siya ay malinaw na nasa gitnang ika-5 yugto ng martial path.
Mas malakas pa siya sa kanya. Imposible, paano mas mataas ang kaharian mo kaysa sa akin? Nagulat si Chen Feng. Umabot si Ye Zuan sa ika-4 na yugto ng martial path noong nakaraang buwan. Kahit na ang mga sobrang henyo ng Shattering Cloud Sect ay hindi makakalukso ng 4 na level sa isang buwan. Hindi mo ba narinig ang kasabihang, break and rebuild? Malamig na sagot ni Ye Zuan. Sa isang iglap, 3 beses niyang sinaksak ang kanyang espada. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay mas mabilis pa kaysa kay Chen Feng. Pagkatapos ng lahat, siya ay kasalukuyang nasa gitnang ika-5 yugto ng martial path. Nahihirapang lumaban si Chen Feng. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bilis ni Ye Zuan ay biglang sumabog. Siya ay orihinal na gumagamit ng isang rank 4 movement technique. Ngayon, gumagamit siya ng rank 5 movement technique. Dahil sa pagtaas ng bilis na ito, hindi makapag-react si Chen Feng. Hindi sinasadyang nasaksak siya ng espada ni Ye Zuan at nakakita ng pula. Imposible, hindi ka matapang. Papatayin kita. Hindi nakayanan ni Chen Feng ang suntok. Matapos sumigaw ng ilang beses, bumangon siya para lumaban. Talagang mayroon siyang rank 5 martial art, ngunit nakakonsumo ito ng maraming enerhiya. Higit pa rito, matagal na niyang hinahabol si Zhu Qingqing, kaya hindi sapat ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, ngayong nagsimula na ang labanan, hindi na siya ang magpapasya. Thunderstorm Sword, mamatay ka. Biglang naglaslas si Chen Feng gamit ang isang slash. Gale Cut. Nakita rin ni Ye Zuan ang kakaibang pagkilos na ito at nagmamadaling ginamit ang kanyang trump card. Pang! Nagsalpukan ang 2 laslas. 2 magkaibang espiritual na enerhiya ang naghalo at agad na sumabog. Isang alon ng hangin ang lumabas. Ang hakbang na ito ay nagbunga ng pagkakatali sa pagitan nila. Ano, maaari mo talagang ikalat ang malakas na Thunderstorm Sword. Labis na nagulat si Chen Feng. Ang martial art na ginamit niya ay itinuturing ng Shattering Cloud Sect bilang ang pinakamakapangyarihan sa rank 5 martial arts. Gayunpaman, naalala niya na ang kaharian ni Ye Zuan ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa ilalim ng pagsupil sa ranggo, mayroon talagang isa. Ngunit sa sandaling ito, shoo! Biglang, isang slash ang bumagsak sa usok at tumangay patungo kay Chen Feng. Ito ay isa pang Gale Cut. Ang Gale Sword, gaya ng iminungkahing pangalan, ay kilala sa bilis nito. Ang Thunderstorm Sword ay makapangyarihan lamang. Ang espiritual na enerhiya sa katawan ay mas komplikado, kaya mas mabagal itong gamitin. Ang Gale Slash na ito ay nahuli kay Chen Feng na hindi nakabantay. Sumabog ang Gale Cut sa ere, ngunit mabilis ang reaksyon ni Chen Feng. Nagmamadali siyang hamarang gamit ang mahabang espada sa kamay. Pang! Isang muffled sound ang umalangaw. Si Chen Feng ay pinalipad, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay inalag din. Magandang pagkakataon, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Dumaan si Ye Zuan sa usok at agad na ginamit ang rank 5 martial art, Galopang Steps. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at sa isang iglap, siya ay tumawid sa usok at pagkatapos ay nilaslas muli. Ang kombinasyon ng Galopang Steps at Gale Cut ay napakabilis. Bago bumagsak ang katawan ni Chen Feng sa lupa, dumating na sa kanyang harapan ang Gale Cut. Hindi, imposible ito. Nanlaki ang mga mata ni Chen Feng. Pakiramdam niya ay hindi ito maisip. Hindi siya nang ahas na maniwala na mamamatay siya sa kamay ni Ye Zuan. Hiss! Ang Gale Cut ay dumaan sa katawan ni Chen Feng, pinutol ang kanyang ulo at kalahati ng kanyang balikat. Namatay siya ng malungkot sa isang iglap. Flop! Ang 2 bahagi ng katawan ni Chen Feng ay nahulog sa lupa. Tumigil din ang mga yabag ni Ye Zuan. Ang pinuno ng 4 na bayani ng pamilya Chen ay ganoon lang. Iwinasiwas ni Ye Zuan ang kanyang mahabang espada at sinaklob ito. Ngayon, mayroon siyang paunang pagsusuri sa kanyang lakas. Kabanata 18. Matapos mamatay si Chen Feng, dahan-daang ibinaling ni Ye Zuan ang kanyang ulo at tumingin sa nakatulala na si Zhu Qingqing. Ang sabi niya, ilang rounds ang laban ko sa kanya. Nang marinig ang tanong na ito, sa wakas ay nag-react si Zhu Qingqing. Napailing siya sa pagtataka at sinabing, hindi ko binilang. Nabigla na siya sa lakas ni Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang memorya, ang antas ni Ye Zuan ay dapat na mas mababa kaysa sa kanya.
Gayunpaman, si Qianfeng, na nasa unang bahagi ng ikalimang yugto ng martial path, ay hindi man lang tumagal ng 10 round laban kay Ye Zuan bago siya pinatay ni Ye Zuan. Hindi na nagtanong pa si Ye Zuan. Naglakad lang siya papunta sa gilid ni Qianfeng at tumingkayad. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang bote ng mga table tas, iniligpit ang kanyang mahabang espada, at naglakad pabalik. Ikaw ba talaga si Ye Zuan? Hindi makapaniwalang tanong ni Zhu Qingqing. Kalokohan, sabi mo papakasalan mo ako nung bata ka. Nakalimutan mo na ba? Inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Nang marinig ito ni Zhu Qingqing, agad na namula ang kanyang maliit na mukha. She said coquettishly, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Immature ako nung bata pa ako. Ngayon, sigurado siya na ito ang Ye Zuan na kilala niya. Kung ganoon bakit mo natanong? Walang magawang sabi ni Ye Zuan. Pero, nabalitaan ko na nakalusot ka lang sa early 4th stage ng martial path last month. Medyo nagulat pa si Zhu Qingqing. Huwag ka nang magtanong. Anyway, mas malakas ako sa'yo. Habang sinasabi ito ni Ye Zuan, ang kanyang tingin ay biglang nahulog kay Zhu Qingqing. He chuckled and said, kahit na magkakilala tayo, niligtas pa rin kita. Di ba dapat gantihan mo ako? Anong gusto mo? Biglang nakaramdam ng masamang tingin si Zhu Qingqing. Bagamat kilala nila ni Ye Zuan ang isa't isa, hindi niya maiwasang umatras. Wala, dapat bigyan mo ako ng gantimpala sa pagtulong. Halika, ibigay mo sa akin ang kalahati ng 500 taong gulang na ginseng na dugo. Hindi nakipagtalo si Ye Zuan at direktang sinabi. Noon lamang napagtanto ni Zhu Qingqing na siya ay nagkamali. Matapos makahinga ng maluwag, binuksan niya ang bag ni Qianfeng at inihagis ang isang maliit na bag na tela. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na hindi ako makakatakas sa kanyang pagtugis. Ibibigay ko sa iyo ang lahat nitong 500 taong gulang na ginseng na dugo. Sabi ni Zhu Qingqing nang napakabukas. Kinuha ni Ye Zuan ang cloth bag at binuksan ito. Sa loob ay isang tangkay ng pulang ginseng. Ang edad ng blood ginseng ay tinutukoy ng kulay nito. Napakakapal ng kulay ng blood ginseng na ito. Talagang mahigit 500 taong gulang na ito. Sigurado ka bang gusto mong ibigay sa akin ang lahat? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Ang 500 taong gulang na blood ginseng na ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 1,000,000 tael ng pilak. Sapat na iyon para makabili ng rank 5 martial art. Nakalimutan mo na ba ang ginagawa ng tatay ko? 1,000,000 tael lang ng pilak, hindi ito gusto ng dalaga. Biglang sagot ni Zhu Qingqing. Pagkatapos ng kanyang paalala, nag-react din si Ye Zuan. Ang ama ni Zhu Qingqing, si Zhu Hai, ay isang sikat na negosyante. Marahil ay mas marami siyang negosyo kaysa sa Ye clan. Higit pa rito, nagsimula ang Zhu Hai sa simula. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ng Ye clan. Ang 1,000,000 tael ng pilak ay talagang hindi sapat para sa kanya. Hindi nakapagtataka na si Zhu Qingqing ay nasa gitnang yugto na ng ika-4 na layer ng martial path sa edad na 14. Siya ay kumakain ng masarap na pagkain mula pa noong bata pa siya. Haha, tapos tatanggapin ko. Hindi nakipagtalo si Ye Zuan at direktang itinago ito. Ito ay katumbas ng isang spirit gathering pill na nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Hanggat ubusin niya itong 500 taong gulang na blood ginseng, maaaring direktang makapasok siya sa tuktok ng 5th layer ng martial path. Ngunit muli, ang perlas ng Zhou clan ay biglang tumakbo sa 18 mountain ranges ng Lianian ay medyo abnormal. Agad namang nagtanong si Ye Zuan, tama, bakit ka pumunta rito? Ako, nag-alinlangan sandali si Zhu Qingqing at sinabing, gusto kong pumunta sa Shattering Cloud Sect, ngunit hindi pumayag ang aking ama, kaya tumakas ako. Pagkatapos, hinabol ko ang isang storm wolf na may pendant sa leeg hanggang sa 18 mountain ranges ng Lianian. Panipi, isang storm wolf na may pendant sa leeg. Hindi maintindihan ni Ye Zuan kung ano yon. Oo, parang may nagsabit. Alam mo ba kung ano yung pendant? Tanong muli ni Zhu Qingqing. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Kasabay nito, naisip niya sa kanyang puso, maaaring ito ay isang brilyante. Ngunit ang mga diamante ay tila hindi mahalaga sa mundong ito. Isa itong kristal. Ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Sagot ni Zhu Qingqing.
Crystal. Nang marinig ang pangalang ito, biglang sumigaw si Yezuan sa alarma. Ang crystal ay isang pera na ginagamit ng mga high-level na martial artist. Sinasabi na ang Ye Clan ay mayroon ding substandard na kristal na nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Oo, isang kristal. Noong mga oras na iyon, iniisip ko, sino ang may pera para magsabit ng kristal sa leeg ng isang demonyong halimaw, kaya hinabol ko ito, ngunit nawala ito. Walang magawang sabi ni Zhu Qingqing. Kahit na ito ay isang substandard na kristal, ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Katumbas ito ng 500 taong gulang na blood ginseng ni Yezuan. Masyado kang nag-iisip, baka peke lang. Paano kaya nakasabit ang isang kristal sa leeg ng isang pang-apat na ranggo na demonyong hayop, isang storm wolf? Hindi na masyadong nag-isip si Yezuan at nagpatuloy, kung gayon, tumakas ka na sa bahay. Oo, wala akong mapupuntahan ngayon. Bakit hindi ako pumunta sa pwesto mo? Tumango si Zhu Qingqing. Kaya mo, pero tumakas din ako sa bahay, sabi ni Yezuan. Sa anumang kaso, ang bahay na binili niya ay mayroon pa ring ilang mga bakanteng silid. Hindi mahalaga kung si Zhu Qingqing ay nag-iisa. Pagkatapos ng bagong taon, makakasama pa rin silang pumunta sa Shattering Cloud Sect. Bakit ka tumakas sa bahay? Nagulat si Zhu Qingqing. Mag-usap tayo sa daan. Sa orihinal, dumating si Yezuan ng mag-isa, kaya mas maginhawa. Matapos patayin ang mga demonyong hayop, maaari niyang direktang lamunin ang mga ito. Gayunpaman, ngayong kasama niya si Zhu Qingqing, mas nakakagulo. Pagkatapos ng lahat, hindi niya may paalam kay Zhu Qingqing ang tungkol sa sistema ng paglamon. Gayunpaman, bukas palad si Zhu Qingqing at direktang ibinato sa kanya ang bag ni Shen Feng. Mayroong maraming magagandang bagay sa loob nito. Tinansya ni Yezuan na sapat na para sa kanya na makapasok sa tuktok ng ikalimang ranggo ng martial path. Siyempre, ito ay kailangang maghintay hanggang sa bumalik siya sa Lianian City. Wala pang 2 araw, umalis sila sa 18 mountain ranges ng Lianian. Pagkatapos, bumili sila ng 2 magandang kabayo sa pinakamalapit na bayan at nagmamadaling bumalik sa Lianian City. Liuer, bumalik na ako. Binuksan ni Yezuan ang pinto ng kanyang patio at sumigaw sa loob. Gayunpaman, walang tugon. Kaagad, mabilis niyang hinalughog ang bahay, ngunit walang bakas ng Liuer. Bumaba ang mukha ni Yezuan dahil napaka-masunurin ni Liuer. Ang mga bagay na binili niya ay sapat na para mabuhay si Liuer sa loob ng kalahating buwan. Gayunpaman, wala pang 1 linggo, nawala si Liuer. Bukod dito, nakakita si Yezuan ng ilang bakas ng paa sa looban. Ang mga yapak na ito ay hindi pag-aari niya, at hindi rin kay Liuer. Lalo pat hindi sila pag-aari ng matandang nagbenta ng bahay sa kanya. Ang mga yapak na ito ay napakabigat. Halatang pag-aari sila ng ilang kabataan at malalakas na lalaki. Bukod dito, lahat sila ay mga martial artist. Sa sandaling naisip ni Yezuan na ang mga taong kumuha kay Liuer ay maaaring ang Chen family, bigla siyang nakakita ng isang pirasong papel sa silid ni Liuer. Kabanata 11. Kaya ang Ye family, mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam niya dahil ang sulat kamay sa papel ay hindi kay Liuer. Anong gagawin mo ngayon? Bumalik ka sa Ye family? Tanong ni Zhu Qingqing. Yun lang ang kaya kong gawin. Tumango si Yezuan. Noong una ay gusto niyang gumawa ng kaguluhan at hayaan ang Ye Clan na bigyang pansin ito. Pagbalik niya mula sa kanyang pagsasanay, maaari siyang makipag-ayos sa nababalisa na Ye Clan at padyugo ang Ye Clan. Kinailangan niyang mangikil ng hindi bababa sa 5,000,000 tael ng pilak. Kailangang malaman ng isa na siya ang numero 1 henyo ng Ye family nang umabot siya sa maagang yugto ng ika-4 na yugto ng martial path sa edad na 15. Pagkatapos niyang lisanin ang Ye family, direkta siyang pumasok sa kalagitnaan ng yugto ng 5th stage ng martial path. Kahit na mailagay siya sa Shattering Cloud Sect, maaalagaan siya ng husto. Ang 5,000,000 pilak ay hindi labis na halaga. Bukod dito, mayroon pa ring 500 taong gulang na ginseng ng dugo si Yezuan sa kanyang bag. Kasama ang mga gamit ni Chen Feng, siguradong makakalusot siya sa tuktok ng 5th stage ng martial path. Sa sandaling iyon, direktang sumugod si Yezuan sa Ye family kasama si Zhu Qingqing.
Nang dumating si Yezuan sa pasukan ng Ye family, ang dalawang gwardya ay nagulat at nagmamadaling sumigaw, mabilis, mabilis na ipaalam sa patriarch na ang young master ay bumalik. Kailangang malaman ng isa na sa panahong wala si Yezuan, ang Ye family at ang Chen family ng Lianian City ay nagkaroon ng ilang salungatan at mayroon ng mga nasawi. Kumalat na parang alon ang balita ng pagbabalik ni Yezuan. Hindi nagtagal, nagmamadaling dinala ni Yezang ang apat na matatanda sa pangunahing bulwagan ng Ye family. Yezuan, bumalik ka na. Pagkapasok, kumakbang si Yezang patungo kay Yezuan at pinalaki siya. Gaya ng inaasahan, ang katawan ni Yezuan ay naglabas ng malakas na alon ng espiritual na enerhiya. Nakabawi na ang kanyang lakas. Tito, nasaan si Liuir? Direktang tanong ni Yezuan. Liuir. Natural na alam ni Yezang na ang kasambahay ni Yezuan ay tinatawag na Liuir. Nang marinig niya ang pangalang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. May nangyari kay Liuir. Ito, hindi alam ni Yezang kung paano. Sesigot, masasabi lang niya, Yezuan, sumama ka sa akin. Ang apat na dakilang matanda ay bahagyang walang magawa. Hindi nila inaasahan na sa sandaling bumalik si Yezuan, wala na silang karapatang magsalita. Pagkatapos, sumunod si Yezuan sa likod ni Yezang at bumalik sa courtyard ng Ye family. Bumukas ang pinto ni Liuir, at isang figure ang pumasok sa paningin ni Yezuan. Ito ay si Liuir. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi gumagalaw si Liuir na nakahiga sa kama. Natigilan si Yezuan sa pintuan. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita na si Yezang at ang apat na matatanda ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Agad na nadurog ang puso niya. Mabilis siyang pumasok at tiningnan ang walang malay na si Liuir. Natuklasan niya na ang aura ni Liuir ay sobrang gulo. Anong nangyayari? Lumingon si Yezuan at sumigaw. Pumasok si Yezang at sinabing, pagkatapos mong haborin si Chen Song at itapon siya sa mga lansangan, ang Chen family ay pumunta sa aming Ye family. Sa oras na iyon, alam namin na ang iyong lakas ay talagang nakabawi. Pagkatapos noon, patuloy kang hinahanap ng dalawa naming pamilya sa Lianian City. Sa ikatlong araw pagkatapos ng insidente, nalaman namin kung saan ka nakatira at agad kaming nagpadala ng mga tao. Gayunpaman, naunang dumating ang mga tao mula sa pamilya Chen. Sa pag-aaway ng aming dalawang pamilya, si Liuir ay aksidenteng natama ng isang miyembro ng Chen family at nawala ng malay. Hindi pa siya nagigising, at ang kanyang aura ay humihina at humihina. Sa tansya ko, sa loob ng 3 araw, si Liuir ay malamang na. Matapos marinig ang mga salita ni Yezang, lumubog ang puso ni Yezuan. Sino ang tumama sa kanya? Malamig na tanong ni Yezuan. Chen Song. Sagot ni Yezang. Ang pangalang ito ay natural na hindi pamilyar kay Yezuan. Mabuti para sa iyo, Chen Song. Kung ako, Yezuan, hindi ka papatayin, isinusumpa kong hindi ako tao. Si Yezuan ay nanumpa sa kanyang puso. Sa sandaling ito, galit na galit siya. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maunawaan ang sitwasyon ni Liuir. Si Liuir ay walang malay sa loob ng maraming araw. Inimbitahan ko ang pinakamahusay na doktor sa Lianian City at gumamit ng maraming gamot para sa panloob na pinsala, ngunit ang lahat ay walang pakinabang, dagdag ni Yezang. Paano naging ganito? Hindi maintindihan ni Yezuan. Paanong ang isang hampas lamang ng palad ay makakasakit ng isang tao sa ganitong lawak? Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Gayunpaman, biglang naalala ni Yezuan na maaari siyang makipagpalitan ng ilang tabletas sa devouring system. Marahil ay maaari niyang subukan ito. Lahat kayong lumabas. Malamig na sabi ni Yezuan. Kung sa ibang pagkakataon, siguradong magagalit ang apat na elder kapag narinig ang tono ni Yezuan at pagagalitan si Yezuan dahil sa kawalan nito ng respeto. Gayunpaman, sa sandaling ito, masunurin silang umalis. Maging si Zhu Qingqing, na hindi umimik pagkatapos pumasok sa silid, ay ganoon din ang ginawa. Lumabas sila ng silid at isinara ang pinto, naiwan si Yezuan na mag-isa sa loob. Si Yezuan ay may dalang bag sa kanyang likod. Dali-dali niyang kinalas ang bag at nilamon ang 500 taong gulang na ginseng ng dugo kasama ang iba pang mga gamit ni Chen Feng. Pagkatapos lulukan ng mga bagay na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyong tael ng pilak,
ang espiritual na kapangyarihan ni Yezuan ay tumaas. Sa isang iglap, nakapasok siya sa tuktok ng ikalimang antas ng martial path. Gayunpaman, hindi makaramdam ng kasiyahan si Yezuan sa sandaling ito. Nagmamadali niyang ginamit ang mga puntos ng Devo-uring system na kakakuha lang niya para ipalit sa isang bote ng isang bagay na tinatawag na 100 Flower Dew. Sa Lianian City, ang presyo ng isang ordinaryong gamot sa pagpapagaling ay mas mababa sa 100,000 tael ng pilak. Gayunpaman, ang bote ng 100 Flower Dew na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng isang Devo-uring system point. Ito ay malinaw na ang mga epekto nito ay hindi pangkaraniwang. Tinulungan ni Yezuan si Liuir na makatayo. Pagkatapos ay pinakain niya sa kanya ang 100 Flower Dew at ginamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang tulungan siyang pinuhin ito. Ayon sa sistema, hanggat hindi masyadong malubha ang pinsala, mapapagaling ito ng 100 Flower Dew. Si Chen Song ay nasa gitna lamang ng ika-4 na antas ng martial path. Kahit na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay pumasok sa katawan ni Liuir, ang 100 Flower Dew ay dapat na madaling alisin ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Naghintay siya ng ilang sandali. Oo nga, ang aura ni Liuir ay naging matatag at bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Phew, dapat okay na siya. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Bagamat naubos na niya ang mga puntos ng Devo-uring system na kakakuha lang niya, sulit na iligtas si Liuir. Gayunpaman, hindi alintana kung may kinalaman si Chen Song kay Liuir, kailangan niyang mamatay. Pagkatapos, umalis si Yezuan sa silid at hiniling kay Yezang na magpadala ng isang dalubhasa upang bantayan ang silid. Kasabay nito, gumamit siya ng elixir na nakuha niya mula sa 18 mountain ranges ng Lianian para lokohin sila. Bumalik ang lahat sa main hall. Pagkatapos bumalik sa pangunahing bulwagan, hindi naiwasang magtanong ni Yezang, Yezuan, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Ang 18 bundok ng Lianian. Dahan-daang tumugon si Yezuan sa kanyang puso. Ngayon lang, nang si Yezuan ay nasa silid, nakilala rin ni Yezang si Zhu Qingqing, kaya marami siyang natutunan sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Yezang at nagtanong, kung gayon ang iyong kasalukuyang lakas. Lumingon ang malamig na mukha ni Yezuan at sinabing, sa gitna ng ikalimang antas ng martial path. Ano, Kabanata 20, nagsasabi ka ba ng totoo? Nagtatakang tanong ng unang elder ng Ye family. Tama, ako nga ay nasa gitnang yugto ng ikalimang ranggo. Si Qingqing ay maaaring magpatotoo. Mataimtim na tumanggaw si Yezuan. Sa katunayan, siya ay kasalukuyang nasa tuktok ng ikalimang ranggo, ngunit siya ay lubos na maingat at nais na panatilihin ang isang mababang profile. Oo, maaari akong magpatotoo. Siya nga ay nasa gitnang yugto ng ikalimang ranggo. Higit pa rito, siya ay. Bago pa matapos magsalita si Zhu Qingqing, siya ay pinutol ni Yezuan. Si Yezang at ang 4 na matatanda ay walang pakialam. Nag-aalala lamang sila tungkol sa paglilinang ni Yezuan. Haha, talagang pinuprotektahan ng langit ang ating Ye family. Isang 15 taong gulang na nasa gitnang yugto ng ikalimang ranggo. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring maabot ang ika-8 o kahit na ika-9 na ranggo. Ang pangalawang elder ng Ye family, na siya ring pangalawang elder, ay tumawa ng malakas. Maghintay. Bago pa makapagsalita ang iba, sumigaw si Yezuan sa mahinang boses. Nasa kanya ang atensyon ng lahat. Parang hindi ko sinabi na gusto kong bumalik sa Ye family. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinulyapan ang 5 matatanda. Ikaw, biglang tumigil ang pagtawa ng pangalawang elder habang itinuro niya si Yezuan. Natatandaan ko ng malinaw ang mga ekspresyon mo noong araw na iyon. Ngayong nabawi ko na ang lakas ko, sa tingin mo ba napakadali kung babalik sa Ye family? Nagpatuloy si Yezuan sa pagsasalita sa malamig na tono. Kung kinakailangan, sila ay aalagaan. Kapag wala na silang halaga, sisipain sila. Si Yezuan ay isa ring taong may init ng ulo. Kahit ang sarili niyang pamilya, hindi siya makokompromiso. Walang sino man ang naruroon ay isang tanga. Naunawaan nilang lahat ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Yezuan. Kaagad, nagtanong si Yezang, kung gayon, ano ang kakailanganin para makabalik ka sa Ye family? Masasabi niyang may mga kondisyon si Yezuan para bumalik. Oo, maaari tayong sumang-ayon sa anumang mga kondisyon.
Agad namang sumang-ayon ang isang matanda. Simple, direktang iniunat ni Yezuan ang kanyang kamay at sinabing, 5 milyong tael ng pilak. His. Nang matapos siyang magsalita, lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang 5 milyong tael ng pilak ay talagang napakataas na presyo. Yezuan, nagbibiro ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Yezang. 5 milyong tael ng pilak, ito ay katumbas ng 2 buwan ng kita ng Ye clan. Tito, sa tingin mo ba nagbibiro ako? O marahil, iniisip mo na ang aking kakayahan ay hindi nagkakahalaga ng 5 milyong tael ng pilak. Sumulyap si Yezuan sa 5 tao. Ito, nagkatinginan si Yezang at ang 4 na matatanda. Isang 15 taong gulang na mid-stage 5th stage martial path, tiyak na ito ang unang pagkakataon na may lumitaw sa Lianian City. Kahit nasa malaking South Forest County, malamang na hindi marami sa kanila. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na tao sa Ye family ay nasa ika-7 baitang ng martial path. Sa kakayahan ni Yezuan, maaabot niya ang ika-8 o maging ang ika-9 na baitang ng martial path. Sa oras na iyon, ang Lianian City ay kabilang sa Ye family. Sige, 5 milyong tael ng pilak. Agad namang tumanggo si Yezang bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga salita ni Yezuan ay nagulat sa kanya. Ang 5 milyon ay isang bagay, ngunit mayroon akong ibang kondisyon. Nagpatuloy si Yezuan. Anong kondisyon? Tanong ni Yezang. Gusto kong patayin si Chen Song. Nang kumalat ang pangungusap na ito sa main hall ng Ye family, tumahimik ang buong hall. Si Chen Song ay isang direktang inapo ng Chen family, at hindi siya isang ordinaryong inapo. Siya ay pamangkin ng Chen family's patriarch. Kung siya ay namatay, ang Ye family at ang Chen family ay agad na magsisimula ng digmaan. Ito, muling nag-alinlangan si Yezang. Nagkatinginan din ang 4 na matanda. Yezuan, masyado kang walang awa. Bulong ni Zhu Qingqing. Walang awa. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap na may layuning pumatay habang sinabi niya, ang paggawa ng hakbang kay Liuir ay isang malaking paglabag. Hindi na nagsalita si Zhu Qingqing. Bigla niyang naramdaman na ang kabataang nasa tabi niya ay may kakaibang dominanteng aura. Yezuan, ang pagkakakilanlan ni Chen Song ay hindi pangkaraniwan. Ang kaguluhan na idinulot mo noong nakaraan ay naging sanhi ng pagkawala ng ilang eksperto sa Ye family. Kung papatayin mo si Chen Song, hindi tayo magpapahinga hanggat hindi namatay ang isa sa atin. Napasimangot si Yezang. Tito, paano kung sabihin ko sa iyo na napatay ko na ang pinuno ng 4 na bayani ng pamilya Chen, si Chen Feng sa 18 mountain ranges ng Lianian? Biglang sabi ni Yezuan. Bago pa siya matapos magsalita, ang 4 na Great Clan Elders at Yezang ay tumayo lahat at bumulalas, ano? Ngayon, silang 5 ay hindi manatiling kalmado. Talagang pinatay ni Yezuan si Chen Feng. Kung ang balitang ito ay nakarating sa pandinig ng Chen family, ito ay mas nakakagulat kaysa sa pagpatay kay Chen Song. Yezuan, sigurado ka ba? Hindi ka nagbibiro ha? Hindi makapaniwalang tanong ng unang elder. Elder, sa tingin mo ba ako, isang mid-stage 5th stage martial artist, ay hindi kayang patayin si Chen Feng na maraming kills? Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang tanong na ito ay nagulat sa 4 na clan elder at Yezang. Ang kanilang mga iniisip ay natigil pa rin sa oras na si Ye Zuan ay nakalusot sa maagang yugto ng ika-4 na yugto. Ngunit ngayon, si Yezuan ay nasa kalagitnaan na ng ika-5 yugto. Maaari akong magpatotoo na pinatay ni Yezuan si Chen Feng ng mag-isa sa harap ko. Biglang sinabi ni Zhu Qingqing, na nasa gilid. Nakaramdam din ng pressure si Yezang. Muli siyang nagtanong, Yezuan, sino pa ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito? Ako at si Qingqing lang. Matapat na sagot ni Yezuan. Mabuti naman, hindi dapat ikalat ang bagay na ito. Kung hindi, hindi talaga mapapahinga ang Ye family natin at ang Chen family hanggat hindi namatay ang isa sa atin. Nagmamadaling paalala ni Yezang at sinabing, tungkol kay Chen Song, kailangan pa nating pag-usapan ito. Kahit na ang pagkamatay ni Chen Feng ay medyo nakakagulat, siya ay namatay sa ilang pagkatapos ng lahat. Walang nakakaalam, ngunit kung namatay si Chen Song ngayon, maghihinala ang lahat sa Ye family. Kapag nangyari iyon, ang dalawang pamilya ay magsisimula ng digmaan.
Naglakad si Ye Zhang at ang apat na matatanda sa likod ng bulwagan upang mag-usap. Saglit na nag-isip si Ye Zuan at sumigaw, "Pinakamatanda na tiyo, apat na matatanda, sumuko ako sa ganitong kondisyon." Nang marinig ito, ang 5 tao sa likod ng bulwagan ay nagmamadaling naglakad pabalik. Mabuti iyon. Nakahinga ng maluwag si Ye Zhang. Para sa kapakanan ni Ye Zuan, ang Ye family at ang Chen family ay kailangang pumunta sa digmaan. Ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan ng mahaba. Sa oras na ito, biglang idinagdag ni Ye Zuan, "Maaari kong alisin ang kalagayan ng pagkamatay ni Chen Song, ngunit gusto ko ng dagdag na 2 milyong tael ng pilak." What a guy, humihingi talaga siya ng lion's share. Sabay-sabay na nag-isip ang 5 matanda. Gayunpaman, kung ihahambing nila ang pagkamatay ni Chen Song sa 2 milyong tael ng pilak, natural na mas madaling tanggapin ang huli. Hindi ba't 2 milyong tael ng pilak? Hindi naman daw nila ito itatapon. Sa anumang kaso, ibinibigay nila ito kay Ye Zuan. Katumbas ito ng paglalaan ng pamilya ng malaking halaga ng pondo para paalagan siya ng maaga. Sige, kabuang 7 milyong tael ng pilak. Si Ye Zhang ay napaka-prangka. Ang 7 milyong tael ng pilak ay katumbas ng higit sa 3 buwan ng kita ng Ye family. Bukod dito, ang buwan ng gastusin ng buong Ye family ay malamang na hindi kahit 1/10 ng halagang ito. Pumayag si Ye Zuan na bumalik sa pamilya Ye, ngunit nangikil ng 7 milyong tael ng pilak. Ito ay itinuturing na isang magandang deal. Gayunpaman, may plano pa rin si Ye Zuan. Eldest uncle, nagpunta ako sa 18 mountain ranges ng Lianian ilang araw na ang nakakaraan upang magsanay at nagkataon na nakakuha ako ng 2 level 5 martial arts.